So pinalabas na natin yung ano no, yung VTR, yung clip na sinabi nga ni Yusek Claire. Na sabi niya may mga ilang guro na sila pa ang nagtituro ng walang modo sa kanilang mga estudyante. So I guess dito po kayo talaga nag-react at humihingi kayo no ng paumanhin mula kay Yusek Claire Castro. So your thoughts po dito po sa nasabi po ni Yusek Claire? Well, una-una, ilagay natin sa proper context po, no? Ang pinag-uusapan po natin dito yung school violence, no? So extreme, no? Horrible, no pa, and umaabot na po ito, no, doon sa mass shooting. Correct. Na hindi natin po no nakita in our history maliban ngayon pong Oo. 2026, and we had 2 cases, ma'am, no? Correct. At that. Diba? So napakaseryoso ng issue po na ito, no? At iniugnay po no ni Yusek Claire no doon sa sinasabing pagtuturo ng ilang mga teacher, ng ibang teacher, no, doon sa kanilang mga estudyante, no, para maging walang modo. At sa tingin namin napaka-irresponsible no nung statement po na yan, ha? Yan po ay pag-iwas, no, doon sa totoong issue at sa pananagutan, no, doon sa totoong issue. Hindi ko po sinasabing walang pananagutan ng mga teacher dito. Kasama po yung mga teacher sa merong pananagutan sa issue na ito dahil mga bata ang pinag-uusapan, ano. And take note, Ma'am Pat, no, Ma'am Ricky, hindi po namin kukonsintihin kung meron tayong mga teacher. Totoo rin naman, ano, na pinakita po yan ni Yusek Claire. No, nung a day after, pinakita niya yung 2 clips, no? And bago niya pa ipakita yan, dahil hindi niya yan sinabi nung una, no, nung I think it was on Tuesday. Opo, nung hindi niya sinabi yan, 'di ba? Kami pa nga ang nagsabi. Now, we put it, no, in the limelight, no, so to speak, no, para makita po nung mga tao yung context ng sinasabi niya. Tinulungan pa namin siya, no, sa madaling salita, no. And that shows only, no, na hindi po kami mangungonsinte kung meron pong mali. At mali naman po talaga, gaya po ng sinabi ko. Pero meron po tayong procedure. Meron po tayong DepEd rules and CSC rules, civil service rules po, di ba? Para habulin yung mga teacher na nagkamali. Para habulin po yung mga at parusahan, ano, eventually kung mapatutunayan, no? And we call it due process, of course, di ba? Pero para i-equate, no, yung ginawa nung 2 teacher, no, na binanggit niya, no, 2 pagkakataon na binanggit niya, no, na isa sa mga bagay, no, kaya merong school violence, no, kaya itong very complex na issue ng school violence, no, ay iuugnay niya, no, doon sa dalawang cases po na yun. Abay, that would be very unfair. Kasi lumalabas lamang po, no, na ang sinasabi niya, parang ganito, pag sinimplify natin, o kaya merong mga batang namamaril, kasi may mga teacher din na nagtuturo, no, kahit pa sinabi niyang iba. And hindi po siya makakaligtas sa pananagutan, ano, kagaya ng lumalabas po ngayon, ano, nang sinasabi daw wala daw comprehension yung mga teacher, isang nakalulungkot na bagay, di ba? Bagitin ko lang ito, no, Ma'am Pat, kasi ang nakikita namin ngayon sa narrative, no, na nakikita namin na pinapaypayan po, no, nung Claire Castro narrative, no, at kanyang mga taga-suporta, no, yung mga nag-react daw una guilty, di ba? Guilty raw yung mga nag-react. Pangalawa, yung mga nag-react daw mga DDS. Pangatlo, yung mga nag-react daw walang reading at listening comprehension. Which is wrong, no? Which is utterly wrong. Wag naman, no? Ibalik natin sa issue. Ibalik po natin sa issue kasi iniwasan. Iniwasan, no? Sa tingin po namin, iniwasan niya yung issue. Ano yung issue? Paano po natin susolusyonan itong very urgent, no, issue po na ito na very complex pa rin nga, no, na masasabi natin, no? Bakit pinofile na po ba natin yung Tacloban case? Pinofile na po ba natin itong Zamboanga case? Di ba, tingnan natin, no? At makikita ho natin na napaka-komplikado po ng issue, no? Sa lente ng mga edukador, sa lente ng panlipunang pagtingin. Di ba? Kasi this is a matter, no, na napaka-importante po sa ating lahat. Kinabukasan ng mga bata, kalagayan ng mga bata po ang pinag-uusapan po natin dito. Kaya dapat po nandun po tayo, no, nandun po tayo sa ganung naratibo na kung papaano natin ito susolusyonan. Hindi yung maghanap tayo ng sisisihin. Nung lumabas po ito, hindi rin naman namin sinisi ang gobyerno. Hindi namin sinisi si Auntie Claire, hindi natin sinisi si President Marcos o si
former President Duterte, di ba? Ano pong statement namin? Nakakalungkot na meron pong mga ganito, di ba? Nangyayari. But at the same time, mas nakakalungkot nung biglang itinuro ni Antique o iniba niya no, yung usapan, ano, which is wrong, no, para po sa amin. Ano. Bumalik tayo dito sa issue po. Paano natin ito susolusyonan? At pagtulong-tulungan natin na whole of society approach. Oo. So just to ano lang, no, para lang mas maintindihan natin, no, yung sinasabi mong mga, what she was referring to na kayong nagbigay, ito yung may isang teacher, no, na bukod tangi, no, she's not, of course, she's not the norm. Kumbaga, ano talaga siya, kailangan i-call out. Kasi parang tinuturo niya yung mga estudyante na magalit sa kasalukuyang administrasyon. Kaya doon siya nag-react, correct? Pero Yes, ma'am. Yes, ma'am. sa sinabi niya, naging general statement, no? Kasi if she said, for example, sigurong Benjo Basas, maling ehemplo siya. Di at least yung konteksto dun lang. Pero didn't she say also ilang? She used the words ilang. Oh, does it justify or kahit paano exempt her from some sort of accountability, sir? Yeah, tama kayo, ma'am. Tama ka, Ma'am Ricky. Kung ang pinag-uusapan natin ay grammar, kung pinag-uusapan natin ay construction ng sentence, yes. At yun na nga po yung lumalabas ngayon na narrative, no, ng mga nagtatanggol kay Ma'am Claire, no? Pero hindi po grammar ang pinag-uusapan natin, and to reduce, no, to reduce the discussion po, no, to correctness of the use of adjectives, no, or adverbs, no, or plural and singular, no? Na pronoun po. Parang wala na naman, no? Umalis na naman tayo doon sa totoong problema. Issue. No? Yes, ma'am. No? Kasi kaya niya naman palang i-identify the day after. Kaya niya naman palang i-identify yung 2 cases po na yun. Diba? Bakit hindi niya sinabi nung una? Diba? Para klaro ka agad. Pa rin, no? Yes, would it have changed the narrative, Sir Benjo? Sir Benjo, in your perspective, would it have changed the narrative kung binanggit nga po niya yung pangalan on the day itself na nagbigay siya ng unang pahayag? Yeah, siguro minimal. Siguro minimal. Kasi pwede niyang example talaga yun. At kami po ay naniniwala na mali naman talaga yun. Ano? Yung binabanggit ni Ma'am Pat, no? Biruin mo, yung teacher, meron siyang fill in the blanks, di ba? Tapos yung pangatlong sagot, bangag. Bata ang sumasagot, no? Teacher, bata yung sumasagot, teacher yung nagpapasagot. At tumawa pa yung teacher. Di ba? Well, subsequently, yung teacher naman po, na-call out yung attention niya, di ba? Nag-sorry siya. Pero ang sabi ko nga, di ba? Kung meron talagang pananagutan, I think there is, di ba? Abay, habulin po. No? We have, no, in the Department of Education, ano, a policy intact para po habulin yung mga ganun. And then, next, ang instance, yung tinuro niya, no? Eto, hindi ko po alam, hindi ko napanood. Pero ang binabanggit po niya, no, nung kanyang pangalawang, yung next day press con, ang sinasabi niya, no, tinuruan daw ng mga teacher, yung mga bata na sumigaw ng mga masasamang salita, no? Yung yawa, yung bangag, no? I'm sorry dun sa mga terms, no? But we have to to really, no, put this in context po, di ba? Well, kung totoo yun, abay, all the more, no, na kinakailangan. Imagine, no, ba? President po yan, ano po, binastos po ng mga bata. Di ba? Apparently, ang sinasabi, yung teacher yung nagturo, yung nagsabi sa mga bata na basosin yung presidente, may pananagutan po, di ba? May pananagutan. Pero para sabihin po na yung late incident na yan, ano, sa classroom, at etong helicopter incident na yan sa Kalinan, sa Davao City, no, ay may kaugnayan, no, dito sa pamamagitan sa Zamboanga. That's totally unacceptable. No? That's totally unacceptable. Hindi naman po. Naghahanap siya ng masisisi po dito. No? Imbes na, exactly, no, imbes na talagang hanapin natin pare-pareho, no, ano yung, kung tinanong niya mga teacher, ano ba ang pwede ninyong itulong? No? Sa lahat sa atin, ano ba ang pwedeng itulong? No? Ang ginawa niya, kasi partly kasalanan ninyo to. At kung titignan po natin, ano po, doon sa mga sumunod niyang statement that day, no? Anong sinabi niya, di ba? She's alluding, no? Pero may sinabi rin siya. Political enemies. Just to make it ano lang ha, I just want to put it out there. Sinabi rin naman po niya na never naman niya syempre babaliwalain ang mga guro dahil ang kanyang nanay ay isang dating public school teacher. So parang she was saying maybe it was taken out of context. I mean, I don't know, I don't want to speak for the undersecretary, but I'm just saying that was her defense, no? That she will never kumbaga say that about teachers in general. She was just alluding to
these two specific teachers who she said were bad examples. Kasi nga sabi niya, ang nanay niya ay isang dating public school teacher rin. Pero moving forward po, Ka Benjo, meron na ho bang may effort ba na parang i-bridge yung gap, no? Obviously there is a disconnect, may sama ng loob pareho, 'di ba? Hindi naman natin gusto syempre natin na gawan ng solusyon, 'di ba? Itong kumbaga itong bagay na ito, sabi nyo nga hindi nga ito yung mas malalim na problema Yung mas malaking problema nga itong nangyayaring kaharasan na sa ating mga sa mga eskwelahan. So ano po ang moving forward, anong pong plano ninyo po? Well, kami po no, continuous po no yung aming ugnayan no sa Department of Education ano para po dito no. In fact, ngayong umaga lang meron po tayong mga kausap sa Viber no, ka-text no sa Viber ng mga DepEd officials, top officials ng DepEd no. Para pag-usapan natin at once and for all ibalik po natin ito no dito sa tamang perspective rin ano para magamot po natin yung kinikilala po natin na sakit. And even ano ako I have declared it no in several interviews po no na willing po kami makipagkwentuhan kay Yusek Claire. 'Di ba? Kasi hindi natin ba naman pwedeng ganito tayo no? Correct. Nagbabakayan tayo araw-araw. Oh, Diba? dami na nag-aaway, wag na kayong sumama. Exactly, ma'am. Oo. Yeah, exactly. At pagbukas ko pa lang ng aking Facebook, no, lahat ng notification na pumapasok tungkol doon sa sinabing hindi marunong makaunawa ang teacher, low comprehension ng teacher, DDS yung mga teacher na nag-react. Ang dami, no? Alam nyo, ang hirap sagutin, ano? Kaya nga, Ma'am Patty, Ma'am Ricky, meron na akong standard reply. Oh. Yun na lang, no? Yun na lang, no? Na dinadala po natin, ano, dapat dito sa wastong usapan ano Correct. ways forward no paano po tayo no after nito di ba Sure. pero again ano ako po no hindi ko sinasabing we have to move on ano kasi kinakailangan naman i-resolve di ba hindi naman Yes. maganda no na Oo. tatahimik na naman tayo basta after nito di ba na hindi tayo nag-uusap di ba we are willing po no to talk it Oh, that's nice. to talk it Oo. out with our Auntie Claire, no? Yes, Ma'am, yung Auntie pag Claire. sinabi kong Auntie Claire, ano yun, endearment, no? Endearment, Yeah. oo. But Sir Benjo, Yes. tama ba? Naglabas na po ng pahayag si Auntie Claire, si Yusek Claire, na naninindigan po siya sa kanyang sinabi at hindi po siya hingi ng paumanhin. Ano po ang natin dito? Ano po ang next step natin kung ganito po yung kanyang paninindigan at hindi na mukhang mapapalitan ng kanyang isip? Alam mo, Ma'am Ricky, hindi naman namin hinihingi na mag-sorry siya, no? Kasi yung pag-sorry is a personal matter. It's a personal decision of the person po, di ba? But it affects Well, a professional to clarify young. that- So, paano po ang magyayari po dito? Do you have any steps or actions that you plan to take against the undersecretary? Kasi kahit it's a personal decision, inevitably, it affects po yung kanyang profesyon, ang kanyang pakikisalamuha po sa inyong sektor. Well, again, I offer, no? We offer, no? Our, ano bang tawag natin dyan, no? Olive branch. Olive tree diba? branch, Baka- oo. Baka naman, pwede nating mapag-usapan ito, no? Kasi, tingin ko, yun din yung yun din yung paano ba to, no? Makakabawas. Mahuhupa, no, ng mahuhupa tension. ang tensyon. No? Oh, yes, makakahupa. No? Oo. So, thank you, no? Oo. Makakahupa po, di ba? Pag nakita po ng mga tao na nag-uusap, and we are willing, no? Kaya nga iniiwasan na po talaga namin. Hanggat Lumaki maaari pa, po, correct. iniiwasan na namin pong sumagot, di ba? Oo. But of course, no, hindi naman natin pwedeng ignore ang ASPN. Oh, thank you very much for taking our call. Pero ito nga moving forward rin Ka Benjo, on a more serious note, I just wanted to use that also as a springboard nga yung nangyari kay Auntie Claire. Itong nangyari naman sa Ateneo de Zamboanga, although it's a private school, very alarming na talaga, and less than 2 months after the Tacloban incident. Kanina we just had Dr. Ted Esguera, parang bracing na for the new norm na tayo, itong active shooting drill na kailangan talaga yung ating mga paaralan ay handa. Kayo ba ay handa na rin po talagang i-execute itong active shooting drill sa lahat ng mga paaralan? Nagawa na po rin namin sa aming school, no? Sa school ko po, sa Caloocan High School, no? Nag-participate naman po yung mga teacher natin, even yung ating mga pulis po, no? Doon sa Caloocan, po. Sa totoong buhay, no? Babanggitin ko, Ma'am Pat, no? Na parang medyo ko doon, nagdadalawang puso po ako doon, sa active shooting drill kasi parang
we anticipate, 'di ba? Ako hindi ko pa matanggap na ito ay Oo. magiging norm, Yeah. na ito ay magiging kultura po natin, ano? But then, no, kinakailangan, no, we have to confront, no, these realities din po naman, no po, para sa atin. At this is another complexity, 'di ba? Pag profile natin yung Tacloban, yung CICL natin, ano, sa Tacloban, ano, makikita natin merong mga ano, merong mga hint, no? Oo. Pero itong Zamboanga wala po, no? Oo. Sinasabing wala, di ba? Titignan natin, magkaiba rin yung social class kung saan sila nanggaling, di ba? Oo. Itong Zamboanga, ay itong Davao galing sa poor family, itong Zamboanga medyo well off, no, Oo. na pamilya. Private school. The school. Oo. Yeah, the school is a private school at hindi basta-basta, of course, Ateneo 'yan, ano po, Oo. no? Hindi lang simpleng eskwelahan po 'yan, no? So, yung bata ay sa Tacloban, may sinasabi na medyo nakikita natin yung Facebook Oo. ng bata, meron siyang mga picture, may hawak na baril, etc., di ba? Sa Zamboanga, No sabi trace, rin, no? Walang hint. Oo. Yeah, oo po. Even Secretary Remulla sinasabi na hindi ito problematic na Oo. na bata, Bata. no, at top of his class, di ba? Oo So nga. ibig sabihin nito, medyo may kailangan natin talagang tignan, laliman, no, at hindi lang basta sabihin natin kasi ang nagiging solusyon natin, yung security ay Pahigpitin. galingan natin, no? Oo. Opo, no? Mag-hire ng mga security guards, metal detector, etc., di ba? O kaya mag-hire ng mga guidance counselors, di ba? Oo. Well, Ateneo has it all. Yeah. Ateneo de Zamboanga. Exactly. May Oo. guidance Oo. counselors po yan. Meron po Oo. yung mga security. May bakod yung eskwelahan. Ano po? No? May guidance Hindi naman counselors sila. tagayan. Oo, that's what Exactly he po. said. Diba? Oo. Ibig sabihin, hindi ito yung approach natin na, ito siguro yan, kaya itong gagawin natin. No? We analyze it. Diba? Bilang isang collective, no, effort ng lipunan, no, ng kabuuan. No? Kaya nga sabi ko po kanina, whole of society approach. Diba? Kinakailangan nating i-analyze. No? Correct. And we need the help of experts po, no, in child psychology, no, or even sociology. Kailangan po natin, ano, kinakailangan medyo po tayo, aralin po natin ito, no, hindi lamang tayo oo. mag-react. I was going to say, buti na lang nakaligtas yung isang guro, di ba? Kasi yung guro yung unang target. Buti na lang nag-jam yung barel. Kaya lumipat siya sa kabilang kwarto at kasamaang palad nga, dun siya nakabarel po ng mga estudyante. I was just wondering kung, kasi initial reports talaga, yung teacher daw yung target. Kaya may mga kwento na binagsak, di ba? Or something like that. Yung mga ganyan ba, although private school ngayon sa Ateneo, I'm not sure lang po, Benjo, kung meron pong feedback mechanism para dito sa teacher po na siya po yung naging target? Well, I assume naman, ano, kasi kung sa atin, sa amin sa DepEd, no, ay meron tayong mga psychosocial intervention, ano po. Siyempre, Oo. meron din nakatineo. And I understand, no, the day after the secretary was there, no, Yeah. at nakipagpulong, no, doon sa Ateneo at yung crisis management team, no, ng Zamboanga City ay meron din naman pong mga ginagawa. Hopefully, no, kasi lahat po nung nandyan, ano, kahit yung mga bata nakarinig ng putok, no, siyempre, no, na-trauma. this issue, opo, no, talagang medyo traumatic po ito, no. Sana po ay and again, ano, I assume, no, ang may capacity naman po, no, yung Ateneo de Zamboanga and the Zamboanga City Government po, no, para tulungan po sila. Okay, nako sige Benjo. Sana nga talaga ito na yung huli. Nung nangyari po yung sa Tacloban, sana na, sabi natin, sana first and last. Pero 2 months after, ito nangyari po yung sa Zamboanga. Sana po, talagang wala na. Sana wala nang sumunod. Yung nakakatakot kasi yung mga copycat, yun ang mas nakakapangamba. Kasi di ba may balita nga, may sumubok magdala. Pero yung pala, yung barrel was a pellet gun na gagamitin daw sa isang school play. So, nung dinakip siya ng school personnel, na trauma rin yung bata. Sabi niya, meron lang kaming school play. Pati yung mga inosente na Oo, dadamay di ba? tuloy. So, nako, how hard talaga to balance this talaga. Okay, maraming salamat po, Benjo. And Thank you po, sir. stay safe at maraming salamat sa iyong serbisyo sa ating mga guro at mga mag-aaral rin. At mabuhay po ang mga guro ng mga Pilipinas. guro, correct.